we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Na-rescue ang isang 8 taong gulang na bata na kinidnap ng caretaker ng kanilang tinutuluyang apartment sa Mandaue City sa Cebu nitong Huwebes, August 10. Ang batang biktima isinilid sa isang maleta. Ang detalye sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tanghaling tapat kahapon nang makuhana ng CCTV ang lalaking ito habang nagtutulak ng malaking maleta sa barangay Bakilid ng Mandaue, Cebu. Walang kaalam-alam ang mga tao nang nasa loob nito. 8 taong gulang na Filipina-Korean na kinuha mula sa kanilang apartment. Alas 5 kahapon nang iulat sa pulisya na nawawala ang bata. Matapos ang 2.5 oras na paghahanap, natunton ang bata sa isang bahay mga kalahating kilometro ang layo mula sa bahay ng biktima. Agad pinatingnan sa doktor ang bata na isa sa ilalim din sa psychosocial intervention. Tuloy naman ang pag-imbestiga sa suspect na si Godiflor Rama, 32 anyos na taga Bukidnon at caretaker ng tinitirhang apartment ng pamilya ng biktima. Yung mga tao kasi, sila mismo nagsabi sa amin na may pumasok dyan sa bahay na yan, sa room na yan, nagpabili pa nga ng pagkain. Kaya doon namin na isip, doon namin nasabi na ang suspect na yun ay nandun na siya. Nandun siya sa loob. Kaya nung nagpabili siya ng pagkain, sinundan na namin. Ayon sa suspect, nais lang niyang maghiganti sa pamilya ng bata. Lagi raw kasi siyang sinisisi sa mga nawawalang gamit sa kanilang bahay. Naging malapit na daw siya sa bata at plano lang daw niya talaga ang pagsoli nito matapos ang 6 na oras. Hindi pa mangunguhag basuran, kaya namin basuran. Apartment niya, napamisilhig po, sanginan po ko. Hindi pa mangunguhag silhig. May silhig daghan. Niya ang sa hanger po, nagbutbut tong lula kay anong nagbutbut sa kuha, wala ang hanger. Ako gignan, butbutan. Ano akong nasakitan after 6 hours. Kaya magabiin mo nito, abot na gabi. Pagkagabi ako uli. Humingi ng tawad si Rama sa kanyang nagawa. Ang maletang ginamit para daw sana sa mga gamit at damit nito dahil lilipat daw siya ng i-rent na kwarto. Binusalan din niya ng packaging tape ang bibig ng bata. Ginaot ko nga, asayloon ko ninyo, akong nabuhat gapon. Kalma, wala ko nahunag tarong, sa maayog sa dili. Dayon, maginaot po ko nga, di ko niyo pasakaan og kaso. Nakakulong na ang suspect na nakatakdang sampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mag-ama sa Sual, Pangasinan, ninakawan na pinatay pa. 2 taong gulang na biktima, hinihinalang ginahasan ng tumakas na sospek. Nakaalerto si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magkatabing pinaglalamayan ang mag-ama na sina Ronnie Costales, 26 anyos at 2 taong gulang niyang anak sa kanilang bahay sa barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Ang mag-ama walang awang pinatay sa loob ng barracks ng isang construction site sa barangay Kapantolan. Ang panawagan ko lang po ay mabigyan po ng siya sa pagkamatay ng aking mga apo, ang king apo at saka anak.
na sana mahuli na po agad. Ayon sa pulisya, pag nanakaw ang motibo sa krimen, nawawala kasi ang 10,000 pisong koleksyon ng biktima bilang stockman sa construction site. Pati ang kanyang motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon na pinukpok ng matigas na bagay sa ulo si Costales habang sinakal naman ang kanyang anak. At natagpuan na lang po ng ating mga kapulisan na patay na po yung ating mga biktima, sir. At naniniwala po tayo, sir, na naganap yung insidente, sir, is mga bandang alas 2 na madaling araw, sir. Hinihinalang ginahasa rin ang batang biktima bago tumakas ang suspect sakay ng tinangay na motorsiklo. Nirip pa po nila yung 2 taong gulang po pong anak. Tapos yung mga daliri niya, sir, pinalibali po nila hanggang sa yung isang braso niya, sir. Sana po, sir, bago naman mailibing yung mag-ama ko, sir, mahuli na rin po siya, sir. Nabigyan po sila ng hustisya, sir. Iniimbestigahan na ng pulisya kung ginahasa ang bata. Tukoy na ng pulisya ang suspect na tinutugis ngayon ng mga otoridad. Tuloy pa rin ang ating manhunt operation sa kanya, sir. Actually, meron tayong lead kung nasaan siya, sir. At kami ay naniniwala na hindi naman po siya makakalayo dito sa ating bayan, sir. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpuan naman sa bakanting lote sa Isabela City, Basilan ang isang bagong silang na sanggol na nakasilid sa isang sako. Nadala pa sa ospital ang sanggol na babae pero pumanaw din. Sa video makikita kung saan natagpuan ang sanggol na nakasilid sa sako sa Purok 6, Barangay Begang, Isabela City, Basilan. Ayon sa Barangay Council, agad dinala sa Basilan General Hospital ang sanggol at sinubukan pang i-CPR pero binawian din ang buhay. Agad namang inilibing ang sanggol. Nakipag-ugnayan na ang Barangay Council sa mga pulis para hanapin ang ina ng bata sa pamamagitan ng pag-alam kung sino-sino ang mga nagbuntis sa kanilang lugar. May tinitingnan na rin daw silang person of interest. Ayon sa pulisya, kung sakaling madakip ang ina ng sanggol, posible siyang kasuhan ng infanticide. Arestado ang 2 katao na nagsasagawa ng paihi sa Calacas City. Driver ng fuel tanker na pinagkukuhanan ng krudo nakatakas. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Bistado ng mga otoridad ang iligal na gawaing paihi ng diesel o krudo sa Barangay Puting Bato sa Calacas City, Batangas. Naaresto ang 2 katao na bumibili umano ng krudo mula sa fuel tanker na yan. Pero ang driver at sinasabing seller nito nakatakas. Sa investigasyon, galing Maynila ang tanker. Nakapangalan daw ito sa isang Neil Christopher So. Tumawag ako sa talk ng NPD Police Station 2 kasi malakas ang kutob ko na yung suspect number 3 is driver lang na baka hindi alam nitong may-ari na yung kargamento niya ay napapaihi na nga. Ayon sa Calacas City Police, sa madilim na bakanting lote sa tabing highway nangyayaring iligal na transaksyon. Ang paihi ay ang paghigop ng diesel o krudo mula sa tanker papunta sa mga mas maliliit na oil container. Isinasalin daw ito sa mas maliit na bote, saka naman ibinebenta ng patingi-tingi sa murang halaga. I-retail naman niya by battle. Kaya talagang dapat ang gobyerno, yung mga bote-bote talaga sa barangay pa lamang ipagbawal na eh. Inimpound na ng mga otoridad ang tanker, kasama ring nasamsam ang mga container, hose at plastic funnel o embudo na gamit sa paihi. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 1865 o ang oil pilferage law ang mga naaresto. Sinusubukan pa silang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Payo ng pulisya na bumili lang sa mga lehitimong seller ng gasolina at diesel. Nagpapatuloy pa ang follow-up investigation. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaki ang iniwang pinsala ng nagdaang bagyong Egay sa Baguio City. Hindi nakaligtas ang mga pamosong parke sa lungsod, gaya ng Burnham Park kung saan nagtumbahan ang ilang puno at bumagsak ang ilang sanga. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang clearing operation sa mga parke. Pero nilinaw ng City Environment and Parks Management Office, ligtas nang mamasyal sa mga parke. Noong August 7, nagdeklara ng state of calamity ang lungsod. Nasa 18 million pesos ang danyo sa infrastruktura. 14 naman na bahay ang totally damaged.
Nasa 1.2 million pesos naman ang naitalang danyo sa crops. 100% ng restored ang power supply sa lungsod. Magagamit naman ang Quick Response Fund bilang tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at pagbangon ng lungsod. Kadami rin ng tumama sa atin. So siyempre hindi lang clearing yon, kasama yung pag-chainsaw, pag-hauling din. Priorities lang tayo talaga sa mga areas na pinupuntahan ng mga tao. Mahigit 100 paaralan sa Batangas City nakiisa sa kick-off ng Brigada Eskwela, Volunteerism at Bayanihan binigyang diin sa aktibidad. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa isang programa, nag-kick-off ang Brigada Eskwela 2023 sa Batangas City Integrated National High School. Sama-sama ang mga representative ng mahigit sa 100 paaralan sa lungsod. Matapos nito'y seryosohan na sa paglilinis ang mga guro, mga volunteers at kinatawan ng barangay na mayagpag ang bayanihan sa pagpupunas, pagwawalis at kabi-kabilang kuskusan. Hindi na po natin tulad ng dati, naiintindihan pa natin ang paglilinis, pag-aayos ng silid-aralan, lahat ng materials sa mismong araw ng ating pasukan. Ibig sabihin, makakapagsimula na tayo sa August 29 ng ating organization ng mga klase. May regalong mga gamit sa paglilinis at school supplies ang ilang stakeholders. May ilang araw pa ang nalalabi para malinis at mapaganda pa ang paaralan bago ang pasukan sa August 29. Bilang isang nanay ng isang classroom, kailangan talagang ang ina ang siyang maglinis ng room, siya ang mag-intindi ng kanyang room. Sabay sa aktibidad ng Brigada Eskwela ay ang paghahanda ng ilang guro at mga eskwelahan para harapin ang katotohanan na kulang pa rin sila sa classroom, mga guro at pasilidad. Inaasahang 65,000 mga estudyante ang magbabalik eskwela sa Batangas City. Tuloy pa rin po, laban pa rin po, hindi po nawawala ang sipag at tiyaga ng mga guro sa gitna ng kakulangan at kasalatan ng bawat paaralan. Kung sakali man po na marami, pwede po naman natin na i-double shift. Pero hanggat maaari, ginagawa natin ng paraan na single shift. Kaya ang patuloy nilang panawagan sa kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kakulangan sa sektor ng edukasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasa mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga cellphone ang nalimas na mga magnanakaw sa isang establishmento sa General Santos City. Alamin natin ang detalye nito sa report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao Live. Abby. Sara, nahuli kam ang 2 sospetsyadong magnanakaw na nanglimas ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng cellphone sa isang establishmento sa General Santos City. Inside job, isa sa mga tinitingnang anggulo ng pulisya. Ito ang aktual na insidente sa nangyaring hold-up sa Leon Liedo Street, Barangay City Heights, General Santos City, tanghali noong Miyerkules. Unang pumasok ang isang lalaking naka-hoodie jacket at naka-bonnet. Sumunod naman ang lalaking naka-helmet at naka-bonnet din. Parehong armado ang dalawa. Ipinakita pa nila sa 2 tindera ang kanilang dalang armas. Mabilis ipinasok ng mga sospek ang mga cellphone sa kanilang dalang backpack at eco bag. Agad din silang lumabas at sumakay sa kanilang motor. Bumunot din ng baril at nag-declare ng hold-up sa loob. Pirsahan po nilang kinuha yung mga naka-display doon na mga iPhone gadgets. Nasa mahigit 1 milyong piso umano ang halaga ng mga nanakaw na mga cellphone. Sa ngayon, sarado pa ang naturang tindahan at hindi pa sigurado kung ipagpapatuloy nila ang kanilang negosyo dahil halos lahat ng kanilang stocks ay natangay ng mga hold-upper. Ginatanaw po nato ang side na if may inside job, then nag-coordinate din tayo doon. Pinukunan din natin sila ng mga statement. Lahat ng mga nandoon, pati yung may-ari. Tuloy pa rin yung natin, yung ginagawa na investigation.
Sara, muling paalala ng kapulisan sa mga nagnenegosyo, lalo pa sa mga tindahan na nagbebenta ng items na malalaki ang halaga, na kung maaari mag-deploy ng security guard upang maiwasan ang naturang insidente. Sara. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pambubugbog ng 3 barker sa konduktor ng modernized jeep sa Iloilo City na hulikam. Seguridad sa lugar, paiigtingin ng pulisya. Si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Sa kuha ng dashcam ng modernized jeep ng Metro Iloilo Transport Service Cooperative, makikita na nagkakainitan ang konduktor ng jeep at barker sa labas ng isang mall sa Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City. Makikita sa video na pinaulanan ng suntok ng barker ang konduktor na lumalaban din, pero may 2 pang kasama ang barker. Ang lalaking naka-yellow na t-shirt ay tumulong din sa pagsuntok, pati na ang lalaking nakasombrero. Kinilala ang konduktor kay Gerson Pareño. Hindi ito nagbigay ng pahayag matapos na pinagpahinga muna dahil sa pananakit ng katawan. Ayon sa kooperatiba ng modernized jeep, ayaw ng mga barker na kumuha ng pasahero o mga modernized jeep sa lugar dahilan upang pagkainitan nila si Pareño. Daw hindi sila gusto nga magpila ang mga modernized mo. So ang amon niya nga konduktor na naog siya kay siyempre ma-pick up sa pasahero. So mo to nakastiguhan sa dayon kay aggressive gid sa mga Nagpa-blatter na si Pareño sa pulisya. Desidido ang pamunuan ng kooperatiba na magsampa ng kasong physical injury at malicious mischief laban sa 3 barker na patuloy pang kinikilala. Siniguro naman ng Haro Police na may naka-standby na pulis sa lugar upang magbantay at hindi na maulit ang insidente. Dram lang na silang area nga binalik-balik. So anytime kung may mga pareho sila nga pangharas, pwede man sila anytime or diri sa amon tawag lang sila kay pagkaduan tagid sa patrol. Binalikan ng GMA Regional TV ang lugar upang makuhanan ng pahayag ang mga inirereklamong barker, pero wala ang mga ito doon at wala ring may makakapagturo kung nasaan ang mga ito. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 36 anyos na si Gabriel Panagsagan, Tubong Kalibo, Aklan at kasalukuyang naninirahan sa Balayan, Batangas matapos mabangga ng motorsiklong minamaneho ng isang 15 anyos na rider habang papatawid sa bahagi ng National Highway sa nasabing barangay. Sa investigasyon, mula sa Tuwi, Batangas ang rider at patungo sana sa poblasyon sa bayan ng Balayan, Batangas nang mangyari ang insidente. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Nagtamo naman ng sugat ang rider na ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Sa ngayon, nasa puninarya pa ang mga labi ng biktima habang hinihintay ang mga kaanak nito. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima at ng rider para sa kanilang pahayag. Sana po sa mga magulang po, wag po nating hayaan po na yung mga anak po natin ang magdadrive po ng ng sasakyan. Pagdating po sa gabi po, doon po madalas ang aksidente. Primetime Queen Marian Rivera may pa-birthday lunch treat sa cast at crew sa set ng kanyang upcoming GMA Family Series na Against All Odds sa Cavinti, Laguna. Silipin sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Simple and elegant ang tema ng advanced birthday lunch treat ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa set ng kanyang upcoming GMA Family Series na Against All Odds sa Cavinti, Laguna. Present sa lunch treat ang leading man ni Marian Rivera na si Gabby Concepcion at iba pang cast na sina Kiray Celis, Gabby Eigenman at Rafael Landicho. Nagbigay din sila ng mensahe para sa kanyang kaarawan. Yes, may you have many more birthdays to come. Maraming salamat sa iyo for your generosity and for your kindness. Ito, yung treat mo para sa aming lahat. And I hope marami ka pang teleseries na gagawin. Happy birthday, Ate Yan. Thank you sa maliit na panahon pero talagang naging magkaibigan na agad tayo. Maraming salamat kasi marami ka napapasaya and na-inspire ng mga tao. More birthdays to come and God bless you and we love you. I always wish her the best. I wish her happiness. She still remains the same. Stay happy. Labis naman ang pasasalamat ni Marian Rivera sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya, pati na rin sa kanyang co-stars.
Ako sobrang thankful ako kasi dito sa set namin parang 24 oras yata nakatutok sila sa akin at inaalagaan ako. Ako, malapit na ako magbalik sa primetime kaya abangan nyo yan. Birthday wish, masyadong madami. Sana magtuloy-tuloy itong mga pagtitiping para alam mo yun, maraming trabaho, maraming masaya. Ang co-star naman niya na si Gabby Concepcion may big surprise para sa fans nila ni megastar Sharon Cuneta, isang reunion concert. Surprise po yun. Hindi pa kami nagkikita at hindi pa kami nagre-rehearse. Palagay ko wala ng rehearsal to kasi on the spot na ang mangyayari nito. Lahat excited. Ang daming tumatawag sa akin, humihingi ng mga ticket. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Natupok sa sunog ang 6 na establishmento sa Barangay Tawala sa Panglao, Bohol. Tinatayang aabot sa 22 million pesos ang danyo sa sunog na nangyari hapon noong ika-6 ng Agosto. Napula ang apoy makalipas ang 1 oras. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang room for rent sa isang establishmento sa may Esterlim Drive sa Panglao. Dahil sa laki ng sunog, itinaas ito sa 3rd alarm. Tumulong sa pag-apula ng apoy ang mga fire personnel galing sa karatig lugar sa Dawis, Baclayon at Tagbilaran City. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog. Patay ang isang pulis habang 2 ang sugatan nang makaikwentro ang nasa 30 armadong katao sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Naka-half-mast ang bandila ng Pilipinas sa Negros Occidental Police Provincial Office. Simbolo ito ng pakikipagdalamhati ng pulisya sa probinsya sa pagkamatay ng miyembro nila na si Police Corporal Jaime Nunez. Ito'y matapos makainkwentro ng Calatrava Police Miyerkules ng umaga ang mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army sa sitio Ikuban, Barangay Minapasok, Calatrava. Nagpunta ang tropa ng kapulisan sa lugar kasama ang militar upang maghain sana ng warrant of arrest sa mga umano'y miyembro ng Communist Terrorist Group. Pero pinasabugan ng improvised explosive device ang patrol car at pinagbabaril ang mga pulis ng armadong grupo. Sa account nga naman sang aton nga nabuhi mga tropa kag nakasurvive man disobe sa Captain Alba hindi magdubo sa 30 ka armadong mga miyembro sa IPA ng mga helicopter. Nagpapatuloy ang investigasyon ng SOCO upang matukoy kung anong klase ng IED ang ginamit sa pagpapasabog. Sugatan sa engkwentro ang Deputy Chief ng Calatrava Police na si Captain Jesus Alba at si Corporal Dennis Nasis. Pero nasawi naman si Police Corporal Jaime Nunez na nakatakda sanang ikasal sa Disyembre. Kaya nananawagan ng hustisya ang kanyang fiancé. Nga wala man sala, ma'am. Ang mga pulis, ma'am, nga aamo na ang ila nga amo na yang ila yang misyon sa ila kabuhi ya ang mga halit sa mga tao nga mga insidente na kabalo sila, ma'am, nga may mga pamilya na yan, ma'am, nga ginapulian. Siniguro naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga sugatan at namatay na pulis sa nasabing inkwentro. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang linggo bago ang pasukan, malawakang missing operations isinasagawa sa mga paaralan sa Dagupan City. Scheduling ng missing operations sa bawat paaralan ipinatutupad ng Dagupan CHO. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinimulan na ng City Health Office ang malawakang missing operation sa mga paaralan sa Dagupan City. Paghahanda ito sa nalalapit na pagbabalik eskwela sa huling linggo ng Agosto. So, nakaschedule yan, iikutin lahat ng mga schools para at least kahit papano ma-prepare natin yung mga schools pagdating ng pasukan. Prioridad ang mga paaralan na nalubog sa baha.
gaya ng East Central Integrated School. Maglalagay rin ng mosquito-treated nets sa mga silid-aralan. Actually po, napakahalaga po yun, ma'am, kasi nga priority po ng school yung seguridad po ng mga bata, ganoon din po ang mga teachers. So therefore, kailangan po natin panatilihin na safe po ang ating mga classrooms. Malaking bagay raw para sa mga magulang at mag-aaral ang hakbang na ito ng lokal na pamahalaan. Mahalagang mapangalagaan at maprotektahan ang kalusugan ng mga bata. Dahil na rin po siguro sa safety ng mga estudyante, para na rin po sa pagpasok nila, hindi po sila magkasakit ganun. Sa ngayon, 52 kumpirmadong dengue cases sa lungsod na naitala simula noong January 1, 2023 hanggang sa kasalukuyan. Activated ang dengue lane sa City Health Office. Patuloy ang panawagan ng CHO sa publiko na magpakonsulta sakaling makaranas ng sintomas ng dengue. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng ipatupad pa rin ang blended learning sa mga paaralan sa Albay na ginagamit bilang evacuation center. Dahil sa nagpapatuloy pang aktibidad ng Bulkang Mayon, pinaalalahanan na ng Department of Education Bicol ang mga paaralan sa Albay na ginagamit bilang evacuation center na magsagawa na ng contingency planning. Dapat na rin daw makipag-ugnayan sa mga nakakasakop na LGU para makita kung pwede nang magamit ang mga classroom para sa school year 2023 to 2024. Nitong mga nakaraang taon, isa kasi sa mga naging problema ang kakulangan ng silid-aralan ng ilang paaralan sa riyon. Kaya sa kasalukuyang sitwasyon ng probinsya ng Albay, tinitingnan pa rin ng DepEd ang posibilidad na magpatupad ng alternative delivery mode gaya ng modular o distance learning kung hindi pa talaga kayang ipagpatuloy ang face-to-face classes. Ang maganda naman dito sa atin kasi kapag hindi talaga posible ang face-to-face classes, sinusunod natin yung policy na automatic mag-shift sa modular learning or distance learning. So ang pinaka-importante lang nito ay hindi mag-stop ang mga bata sa pag-aaral. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.